Hi! Kamusta na? Hello! Hello! Kamusta na kayong lahat dyan? Kamusta na po kayo? Nasaan man kayo ngayon? Ano man po ang inyong mga pinagkakaabalahan? Ano man po ang inyong mga ginagawa? Nasaan man po kayo naroroon sa mga oras na to? Dalangin ko po sa Panginoong Diyos na buhay, na ating Diyos na hindi nagkukulang at hindi po siya nakakalimot, hindi po siya bingi. Siya po ay laging nakatunghay. Saan man dako naroon tayo, saan mang lugar, saan mang bansa, anuman ang ating mga ginagawa. Dalangin ko po ang iyong kaligtasan at yung malusog na pangangatawan. Kamusta na po kayo? Kamusta na ang ating buhay? Kamusta na po ngayong buong maghapon na ito? Kamusta na ang iyong pagtulog sa buong magdamag? Napakabuti po ng Diyos, ano? Sa pagtulog pa lang natin ng mapayapa at mahimbing sa buong magdamag ay blessing na po yun. Sa pagising natin sa umaga at muli po kayong nagtatrabaho, ano man ang inyong mga pinagkakabalahan, ay blessing po talaga. Napaka buti ng Diyos. Ang pinakamahalaga po sa panahon ngayon, alam niyo mga kapatid, ay yung malusog po ang ating katawan. Tayo po'y walang anumang suliranin, wala tayong bigatin na dalahin. Kay buti-buti po ng Diyos. Hindi po siya natutulog kailanman. Ang sino pong nananalig, nanampalataya, at tumatawag sa Kanya, anumang oras at panahon, nandyan lang po lagi ang ating Panginoong Diyos. Wag po tayong makalimot, wag po tayong manghinawa, wag po tayong madala sa mga pangyayari, sa mga oras na to, sa mga panahon na to. Anuman po ang ating mga pinagdaraanan, kapighatian, wag po natin kalimutang meron po tayong Diyos. Meron po tayong Diyos na naghihintay. Nariyan lang po siya. Kumatok tayo sa Kanya. Tumawag po tayo sa Kanya. Sapagkat naghihintay lang po ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat. Salamat po muli. At sa mga oras na to, ay binigyan na naman po ako ng pagkakataon na ako po ay makapagbigay muli ng isang maliit at simpleng aking pamamaraan sa patnubay at gabay ng banal na espiritu. Ay ako lamang po ay umaasa at ang hangarin ko po ay para rin po sa aking sarili, sa inyong lahat, sa atin lahat. Lagi ko pong sinasama ang aking sarili sapagkat kung hindi ko rin po ito ginagawa ay maaari hindi lang kayo. Lagi ko pong isinasali ang aking sarili na ako'y maging abala rin po sa ano pa mang mga bagay. Kaya dahil po sa panahon ngayon ay pandemic, dahil dito po sa aking kinalalagang lugar, wala po kami pwedeng puntahan at gawin. Wala po kong trabaho, wala akong extra money income o ano mapagkakaabalahan. Kaya ito po ang aking pamamaraan. Di po kami makahayo o makalabas ng bahay para humayo, mag-share ng gospel sa labas. So ito po ang aking naisip na pamamaraan at pinag-pray ko po ito ko kay Lord. Hiningi ko po ang guidance ng Holy Spirit. Wala akong mataas na karunungan. Pero ako po ay umaasa lamang sa habag at biyaya ng Diyos, ng karunungan, ng katalasan, ng kaisipan sa anumang aking makakaya, ng aking pamamaraang ito, simpleng pamamaraan na ito, ay bahala na po ang ating Panginoong Diyos magpatnubay sa akin at gumabay sa lahat ng aking mga sasabihin at gagawin at dalangin ko ang lahat ng mga tenga na makakapakinig at sino mang daanan sa inyong mga Facebook account or YouTube. Si Lord po ang humipo sa inyong mga puso, sa inyong mga tenga, na ito po ay makatulong sa inyo. Ano man po ang aking mga sinasambit at sinasabi, matatagpuan nyo naman po ito dito sa ating banal na kasultang Biblia, ang pangako ng Diyos at ang mga paalala ng ating Panginoon. Hindi ko na po patatagalin pa.
tayo po ay dumako muna sa maiksing panalangin. Hingin po natin ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu simula sa umpisa hanggang wakas. Hallelujah. Have you Holy Spirit? Hallelujah. Jesus Christ, created heaven and earth. Pinupuri ka namin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos na aming buhay at kaligtasan. Diyos na aming kalakasan at kaginhawahan ng aming buhay at puso at isipan. Lord, itinatas ka namin, ikaw lamang, O Diyos, ang siya maghari sa buhay namin. Maraming salamat po. Tunay pong kay buti-buti mo, Panginoon. Ikaw ay Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ay Diyos na hindi nagsasawa. Mula pa noon ngayon at magpakailanman sa lahat ng aming mga hinaing at pagtawag sa iyo. O Lord God Jesus, dalangin ko po, Lord, ang muli mong pagpapatawad at muli mong kahabagan na yung banal na Espiritu Santo. Linisin mo po ang aking puso't isipan. Patawarin mo po ako, Lord, anuman ang aking mga nagawa sa isip man o sa salita. Jesus Christ, hallelujah, Lord. Samahan mo po ako sa mga oras na to, anuman ang sasambitin ng aking mga labi, Lord. Manguna ka, Panginoon. Lord, bahiran mo po ako ng banal na dugo at Espiritu Santo. Samahan mo ako simula sa umpisa hanggang wakas. Pagpalain nyo rin po, Panginoon, ang mga kaluluwang makapakinig, ang mga tenga, ang kanilang mga puso ay yung haplusin ng mapagpalang kamay. Covered me by the Holy Blood and the Holy Spirit, Father God, Jesus Christ. We praise your name, O Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin, the Almighty God Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pag-subaybay, sa inyong pagtitiyagang, pakikinig, at panonood, sa lahat ng aking mga ginagawang video. Nagmi-mix-mix po ako para naman po kahit papaano, meron kayong kakaibang naaabangan din na video ko, sapagkat umiikot lamang po ako dito sa loob ng aking tahanan. Wala po kaming ibang pwedeng puntahan o lumabas, lalo po pag busy ang aming daddy, hindi po kami makapunta ng park. Pag may panahon po kami na makapagpunta ng park at makapag-walk-walk, itutur ko po uli kayo doon, sasama ko po kayo doon sa pamamagitan ng aking video para naman po malibang din po kayo. Okay po, purihin po ang Diyos. Umpisan po natin ngayon ang ibinigay ng ating mahal na Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu, ang talata Isaya. Dito po sa pamagat na si Yahweh ang tanging tagapagligtas. Ito po, si Yahweh ang tanging tagapagligtas. Matatagpuan po dito sa Isaiah 43, 1-3. Ito po, maiksi lamang po ito. Umpisahan ko po. Ito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos. Ayan po. Yan po ang sinasabi dito sa ating banal na kasulatan. Nawa po ay malinaw ang aking pagkakabasa. Ito po ang mga pangako ng Diyos. Ito po ang ating laging panghawakan. Sa kalagitnaan po ng ating mga naranasang kabigatan sa buhay, lalo po sa panahon ngayon, wala po tayong ibang kakapitan kundi ang ating Panginoon Diyos lamang. Tulad ko rin po, through my experience, noong mga panahon po ako'y makaranas din ng sobrang down na down po ako. Halos parang wala na po akong malapitan. Halos parang wala na po akong, di ko na po alam, tuluro na po ako. Parang, noong mga panahon po na yon, oo, andoroon, tumatawag din ako kay God. Lagi po akong nagdarasal.
Humihingi po ako sa kanya ng gabay. Ano man ang gawin ko, saan man ako magpunta, ingatan niya ako. Napakahaba rin po ng panahon ng aking mga naranasan sa aking buhay na mga kapighatian. Mga iba't iba. Pero po alam nyo, napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Ang Diyos po ang gumawa ng pamamaraan. Ang Diyos po ang umabot sa kaluluwa upang ako po ay sagipin sa aking mga kinalalagyan na kapighatian, kahirapan, lahat po. Marami po akong na-experience. Kahit po nung mapunta ako ng abroad sa Kuwait, OFW, wala po akong kinapitan at hinawakan sapagkat wala ka doon kakilala, kamag-anak. Marami ngayon nababalitang napapatay, hinahalay, pinagsasamantalahan, inaabuso, sinasaktan, di pinapakain. Pero po, kahit ganun ang aking mga nabalitaan, pinagpatuloy ko pa rin po yun, yung pag-alis ko papuntang Kuwait bilang isang OFW kasambahay. Pero po alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. Hindi po niya ako pinabayaan, hindi ako nasaktan o nahalay o naabuso. Kasi wala po talaga akong pinagkukuhanan ng lakas noon. Alam mo po, yung mga panahon na yon, halos po talaga, pagising ko po talaga sa umaga, talagang bumubulong-bulong po talaga ako. At napagkakamala na po ako ng aking kasamang parang nababaliw na raw ako. Kasi nagsasalita raw ako mag-isa. Baka na paano na raw ako, na-depression na raw ako, o na kung ano nang nangyari sa pinasukan ng hangin ng utak ko. Kasi po pagkagising ko pa lang ng umaga, kailangan paspas kang kumilos, mabilis. Hindi pa pwede po ang hihinay-hinay, papatay-patay. Talagang triple time po kapag ka nasa abroad ka. Purihin ng Diyos. Kahit po na mabunganga yung amo kong babae, lahat ng pagbubunga, pagmumura, okay lang po, hinayaan ko lang po siya, hindi ko siya pinapansin. At pagka siya po ay nagagalit at nagmumura, bumubulong po ako. Bubulong-bulong po ako sa isip ko, sa puso ko. Hindi po ako tumitigil. Ganun lang po ang araw-araw ginawa ko, araw-araw, everyday routine, pagagising sa umaga, mag-start na ng gawain bahay, hanggang sa matapos na naman po ang buong maghapon, magdilim. Kasi po, takot po ako, ayoko pong mapahamak, ayoko na maabuso. Ang dami kong kinakatakutan. Grabe yung trabaho, para kang kayod kalabaw. Gigising ka ng alas 4 madaling araw. Tutulog ka ng alauna, alas 2. Maswerte na ang makatulog ka ng alas 12. Mapalad na po yun. Yun po ang pawang katotohanan sa mga DH-OFW. Kulang sa tulog. Pero po, kahit po ako medyo kulang sa tulog, ang Diyos ang gumagawa ng pamaraan para naman po ako makabawi at makaidlip at magkaroon ng pahinga. Ang Diyos po ang nagbibigay sa akin ng recharge ng aking katawan, ng aking kalakasan at kalusugan. Ang Diyos po ang nagbibigay sa akin upang panatuloy ko akong lumaban araw-araw para matapos ang kontrato ko ng 2 years. Talagang wala pong araw, wala pang buong maghapon simula umaga po pagkagising ko na madaling araw. Kung ano man ang ginagawa ko, nagbe-bake ako ng cake o nagbe-bake ako ng almusal, pancake, kung ano-ano. Bumubulong po talaga ako, Lord. Ikaw ang aking tanggulan sa oras ng aking kagipitan. Sa iyo ako dudulog. Yahweh, ikaw ang aking tanggulan sa oras ng aking kagabitan. Sa iyo ako dudulog. Huwag mo po akong pabayaan, Lord. Bigyan mo ako ng kalakasan, kalusugan. Hipuin mo po ang amo ko. Hipuin mo po sila. Plusin mo ang puso nila. Ganun po, ulit po yun. Sa ginawa po ng Panginoong Diyos na mahabagin araw-araw, ganun po ang ginagawa ko. Hanggang sa, sige lang, laban lang. Yun po ang aking patotoo. Nasaan ka man panig ng mundo naroroon, mas bigat man, delikado man ang iyong kalagayan. Pero po kung meron ka po talagang Diyos dito sa puso mo,
na tinatawag, sinasandigan. Higit po na makakatulong ang Diyos. Kaysa magtitiwala ka sa tao, kapwa mo tao, lalo na kung di mo kalaha, hindi mo kilala. Higit sa Diyos ka tatawag sapagkat sa oras ng kagipitan, ano man ang mangyari sa iyo, mayroon man lumapit sa iyo na siguradong yun ay anghel na padala ng Diyos upang tumulong sa iyo. Yun po ang pinaka totoong buhay na nangyari po sa akin. Hindi po ako natakot, hindi po ako nanghinaan ng loob, at wala po nangyari sa akin. Hindi ko naranasan ang ibang mga naranasan ng mga ibang OFW. Naniniwala po ako na nakapitak, nandito sa heart mo si Jesus, tinatawag mo siya. Siya ang lagi mong talagang tatawagin. Bawat pintig ng puso, bawat pitik, minuminuto, lalo na kung nasa ganun ka mga sitwasyon. Wala kang tatakbuhan. Wala kang aasahan kundi sarili mo lang. At ang Panginoong Diyos na mag-iingat sa iyo. Wala po akong naranasan na pagmamaltrato, abuso. Natapos ko po ang aking kontrata. At hindi lang po natapos, nadagdagan pa na nadagdagan. Dahil nire-renew po ang aking kontrata. Na hindi po ako makapahindi kahit gusto ko na umuwi, ayun lang pauwiin. Sige lang. Pray pa rin ako kay God. Hanggang sa ang Panginoong Diyos ang gumawa ng pamamaraan para po ako kusang loob nilang pauwiin na. Hindi po ako sa kanila nagpumilit o hindi po ako sa kanila nakipagtalo. Ipinagpray ko rin pa rin po na ako ay sana'y pauwiin na nila. At isang araw, Diyos po ang gumawa ng pamamaraan para po kayo makauwi. Lahat ng anumang bagay po talaga, through my experience, lahat ng anumang bagay sa mundong ito, talagang sa Diyos lang po talaga tayo makakaasa. At hanggang ngayon po, ang kabutihan po ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ko. Until now, simula po noong mga panahon ng ang edad ko ay mga 30. Ngayon po ay magpo-47 na po ako sa July. Lahat po ng mga masalimuot, masasakit, masaklap na nangyari sa buhay ko, wala pong iba kundi ang tanging Diyos lamang ang nakakaalam at ang Diyos lamang ang siyang nagbigay sa akin ng lahat kung ano man meron ako at naranasan ko. Ang Diyos po lamang talaga ang makakapagbigay. Lahat po'y nakasalalay sa lahat ng bagay ay ang ating Panginoon lang. Kaya ito pong salitang ito, sinasabi niya, huwag kang matatakot, ililigtas ka niya. Ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita, hindi ka madadaig ng mga suliranin. Hindi po tayo madadaig basta-basta ng suliranin. Kung ang puso po natin, bawat pitik nito, andito si Jesus, ang ating Panginoong Diyos. At sinabi rin po dito, dumaan ka man sa apoy, di ka hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos. Totoo po yun. Hindi tayo basta-basta madadaig. Kung kumakapit po tayo sa ating Panginoon Diyos, tumatawag po tayo sa Kanya ng true heart, sincere, taimtim. Yun po ang pawang katotohanan. Napakarami ko pong naranasan sa buhay ko. Pero wala po akong inasahan at hanggang ngayon, wala po akong inaasahan ng kahabagan, kundi ang ating Panginoon Diyos lamang. Until now, hanggang sa ngayon na nangyayari sa ating mundo, buong mundo ay pandemic at marami nang nagkandamatay at nagkasakit. Mas lalo po tayong kumapit sa Panginoon. Huwag po natin antayin pa na may mangyari pa sa atin bandang huli. Maraming salamat po. Dalangin ko nawa ay nakatulong po ito sa inyo. Matatagpuan niyo po ito dito sa Isaiah 43, 1-3. Seryosohin po natin ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos.
Huwag po natin biruin. Dito lamang po tayo sa Biblia. Sa banal na kasulatan, makakatagpo ng kapayapaan ng puso at isipan. Dito lamang po tayo sa Biblia, makakaranas ng kapahingahan. Dito lamang po sa Biblia, magkakaroon ng katugunan. Ito po ang pamamaraan. Dito tayo po kakausapin ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng Bibliang ito, dito siya nakikipag-usap sa atin. Dito niya tayo bibigyan ng paalala, ng reminders, kung gaano siya kabuti, at sa kanya tayo magtiwala at tumawag. Kahit po ano pa man ang kabigat na suliranin sa buhay na nararanasan mo, kapatid, kapit lang. Sa Diyos ka lang tumawag. Andyan si Jesus. Naghihintay. Naghihintay lang siya na tumawag ka sa Kanya. Kumato ka sa Kanya. At nasisiguro ko, yung puso mo, yung sincere na puso mo na pagtawag sa ating Panginoon Diyos, ano man ang iyong kalagayan sa mga oras na to, in Jesus' name right now, I release sa pangalan ni Jesus lahat ng kabigatan dyan sa puso't isipan mo. Sa pangalan ni Jesus, giginhawa ang pakiramdam mo. Lumapit ka lang sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya lahat ng anumang nararamdaman mo. Matuto ka magpatawad. Ang lahat ng mga taong nakasakit sa iyo, nakaagabyado sa iyo, nang-abuso sa iyo, ipagpasa Diyos mo ang lahat. Patawarin mo sila at ikaw ay makakalaya. Makakaranas ka ng kaginawahan ng pakiramdam. At nasisigurado ko sa iyo, kapatid, ano man ang mga kahilingan mo sa ating Panginoon Diyos, be patient. Patiently waiting lang po. Matyaga mong hintayin ang katugunan ng Panginoon. Sapagkat sa puso ng tao nakatingin ang ating Diyos. Hindi po natutulog ang ating Panginoon. Hindi po marunong manumbat. Hindi po siya nagkukulang mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat. Dalangin ko nawa ay ako'y muling nakapagbigay ng isang pinakamainam na pagkain o kalakasan ng ating kaluluwa. Sa simple ko pong pamamaraan, dalangin ko po ako'y nakatulong sa inyo, sa inyong espiritual na pamumuhay. At naniniwala po ako, alam ko po Lord, na kikilos ka sa mga tengang nakapakinig at sa mga matang mga nakapanood ng video kong ito. Hanapin niyo po sa Biblia, Isaias 43:1-3. Lahat po ng aking mga binabasa, ako po lamang ay sumusunod kung ano po ang nakalagay dito, mismo sa Bibliang ito. Ito po lang aking sinasambit ng aking labi. Wala pong dagdag o bawas o kulang. Ang ginagawa ko lang po ay ini-explain ko lang po at pinagpapatotoo ko lang kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos through experience sa aking buhay. Ang salita lamang ng ating Panginoon Diyos ang siya makapagbibigay ng pag-unawa sa ating puso't isipan. Buksan natin ang ating puso. Lambutan natin ang ating puso. Matuto tayo magpatawad sapagkat anuman ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Kung marunong po tayo magpatawad, patatawarin din po tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating mga kasalanan. Maraming salamat muli. God bless us all. Ano man po ang iyong kalagayan ngayon, nasan man kayo naroroon, kasama ko po kayo lagi sa aking mga panalangin. Tayo'y laging gabayan at patnubayan ng ating Panginoon Diyos at bigyan ng kalakasan sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye. Thank you very much.